Ang karagatan ng ating planeta ang dahilan ng ilan sa pinakamatitinding panahon sa mundo. Bihira lang natin ito para masilayan ito. Paminsan-minsan, may barkong dumadaan sa masamang panahon at nakukuha ito sa video. Mga cruise ship, cargo ship, oil rigs, lahat sila ay nakakasaksi ng mga alon na hindi natin nakikita sa lupa at nagbibigay ito ng tunay na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng kalikasan. Mula sa isang barkong nakulong sa bagyo hanggang sa isang chemical tank. Libu-libong barko ang naglalayag sa karagatan sa bawat sandali, malaki man o maniit. Sa halos lahat ng oras, maayos ang mga kondisyon. Tahimik na hangin, kalmadong tubig at maaraw na kalangitan. Hindi rin malaking issue para sa mga kapten ang dumaan sa masamang panahon. Gayunpaman, may isang bagay na tiyak na susubok sa tapang ng kahit na pinakakaraniwang ship's captain. At iyon ang kaalaman na maaaring kailangan mong dumaan sa mga kondisyon ng bagyo. Sa video na ito na kinuna ng Big Wave Master 1 sa North Sea, makikita natin kung paano ang maglayag sa mga kondisyon ng bagyo. Ang barko, isang emergency response at rescue vehicle, ay ginawa para makayanan ang mga alon na ito. At maglalayag ito sa panahong ito para iligtas ang anumang barkong nangangailangan ng tulong na naipit sa bagyo. Malalaking alon ang bumubugbog sa barko. Hindi ko alam sa inyo, pero sa tingin ko, ayaw kong maipit dito. Gaya nung nabanggit, ang barko ay ginawa para makayanan ng mga kondisyong ito at ang captain at crew ay sinanay na manatiling kalmado sa gitna ng pagbalibag ng walang humpay na dagat. Walang duda, ang mga kondisyon ay tiyak na nagpapahirap sa loob ng barko. Ngunit, bahagi ito ng trabaho. Para sa ating lahat, kailangan nating umasa sa mga footage na tulad nito para malaman ang nangyari. Ang North Sea ay isa sa pinakamapusok na anyong tubig sa mundo. Dito, ang mainit na tubig mula sa Gulf Stream ay bumabangga sa malapit sa Arctic conditions mula sa Northern Atlantic at mga bansang Scandinavian. Maaari itong magdulot ng matitinding kondisyon ng panahon na nagiging sanhi din ng napakagulong mga dagat. Ngunit, isa rin itong lugar na mayaman sa oil at iba pang natural resources. Kaya may iba't ibang oil rigs na nakakalat sa buong dagat na patuloy na naghuhuhay at nilalabanan ang mga kondisyong ito. Ang madalas makalimutan ng mga tao ay ang mga oil rig na ito na kasing laki at minsan mas malaki pa sa mga barko ay talagang lumulutang. Bagamat nakakabit ang mga ito sa ilalim ng karagatan, kaya kahit na para silang mga lumulot ng nabayan, nasa awa rin sila ng malalakas na alon. Noong Enero 10, 2015, ang oil rig na Borgholm Dolphin ay nasuspindi sa gitna ng malaking bagyo. Ang video ay nagpapakita ng malaking platform na humahakbang mula sa gilid patungo sa gilid habang ang karagatan ay tumataas at bumababa. Limitado lang ang kanilang magagawa kapag nahaharap sa mga malalaking alon. Nakatago sa ilalim ng tubig, ang oil rig ay may ilang turbines na tumutulong upang mapanatili ito sa parehong posisyon. Pinipigilan ng hangin at tubig na ilipat ito sa labas ng lugar. Ang mga malalaking ballast tanks ay tumutulong sa pag-iimbak o pag-alis ng tubig upang panatilihing perpektong balanse ang mga ito. Gusto naming sabihin na ang susunod na video ay dadalhin tayo sa ibang bahagi ng mundo, ngunit nananatili tayo sa North Sea muli. Nakakakita ba kayo ng pattern dito?
Nang sabihin namin na ang North Sea ay may ilan sa pinakamapusok na panahon sa mundo, hindi kami nag-exaggerate. Ang video na ito ay kinunan din sa North Sea. Kinunan muli ito mula sa deck ng isang emergency response at rescue vehicle habang nagpapatrolya sila sa tubig para sa anumang sasakyang nasa panganib. Ang video na ito ay kinunan sa loob ng 3 araw na pagpapatrolya, naghahanap ng mga barko na nangangailangan ng tulong sa lugar. Para pahirapan pa ang mga bagay, ang barko ay nagpapatrolya sa gitna ng Enero na isa sa pinakamalamig na buwan ng taon. Bagamat hindi karaniwan sa mga lugar na ito, posible pa ring mag-freeze ang spray ng dagat sa gilid ng mga barko na nagpapabigat sa mga ito at madaling matumba. Sa kabutihang palad, sa sitwasyong ito, sapat lang ang init ng temperatura para hindi iyon mangyari. Kapag pinag-uusapan ng mga monster wave, paano natin maiiwan ang mga tsunami? Ang mga tsunami ay nagsisimula sa malayo sa dagat matapos lumikas ang tubig dahil sa isang malaking lindol. Napakaunting tao ang nakasaksi kung ano ang hitsura ng mga tsunami kapag malayo sila sa dagat. Gayunpaman, isang camera sa isang Japanese Coast Guard ship noong March 2011 ang nakakuha ng aksyon. Habang naglalayag ang barko, malinaw na makikita na medyo kakaiba ang abot tanaw. Ang dagat ay tumataas ng husto sa malayo. Kung titignan mong mabuti sa kaliwa, halos lumilitaw na may isang maliit na bundok ng tubig. Sa nakikita nito, alam ng captain na wala siyang ibang magagawa kundi direktang maglalayag patungo rito at sumakay sa alon. Ang alon na ito ang sa huli ay magiging dahilan ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa mainland. Hindi pa kasama ang paggawala ng libu-libong buhay. Ito ay isa sa mga tanging pagkakataon na nakikita natin ang pinagmulan ng isa sa pinakamapinsalang pangyayari sa modernong kasaysayan. Ang nakita ng mga sailor na sakay ng isang chemical tanker ang mga dambuhalang alon na binubugbog sa kanilang barko. Sa ito na magandang insight sa uri ng mga kondisyon na nararanasan ng mga sailor na ito. Maririnig ang hangin na humahagupit at ang barko na kumakaway habang ibinabalibag ito. Sa panonood dito, hindi ko maiwasang isipin kung ano kaya ang pakiramdam ng maglakbay dito. Maraming taon na ang nakalipas. Noong mas maliliit pa ang mga barko at gawa sa kahoy, tiyak na isang nakakatakot na karanasan ito. Ang magulong dagat ay hindi bago para sa mga kapten ng barko. Mas nagiging madali ang mga bagay kapag mayroon kang mas malaking barko. Ang ilan sa pinakamalalaking barkong naglalayag sa karagatan ngayon ay mga cargo ship. Ngunit kahit nasa kanilang napakalaking size, hindi sila immune sa mga problema mula sa magulong tubig at malalaking alon. Kailangan pa ring malaman ng mga kapten kung paano harapin ng maayos ang mga ito at makalabas ng buo. Kung ang barko ay nasa maling posisyon, maaari itong makapinsala sa cargo at magdulot pa ng panganib sa barko mismo. Sa labas lamang ng baybayin ng France at Spain matatagpuan ng Bay of Biscay. Sa partikular na araw na ito, isang fully loaded na cargo ship ang nasa isang paglalakbay upang ihatid ang kargamento nito nang makaharap ito ng masamang panahon.
Nang magsimula ang video na ito, nasa masamang kalagayan na ang mga bagay-bagay. Ang barko ay ibinabalibag ng mga alon at magulong dagat. Gayunpaman, ang pangunahing sanhi ng panganib ay hindi ang panahon o ang magulong dagat. Ito ay kung paano ikinarga ang barko. Ang distribusyon ng bigat ay napakahalaga pagdating sa kaligtasan ng barko. Kapag ginawa ng tama, makakatulong talaga ito na protektahan ang barko mula sa pagtagilid o pag-uugoy sa masamang panahon. Gayunpaman, kapag ginawa ng hindi wasto, maaari talaga itong magdulot ng tunay na banta sa barko hanggang sa punto ng paglubog. Ang pamamahagi ng bigat ay napakahalaga pagdating sa kaligtasan ng barko. Kapag ginawa ng tama, makakatulong talaga ito na protektahan ang barko mula sa pagtagilid o pag-uugoy sa masamang panahon. Gayunpaman, kapag ginawa ng hindi wasto, maaari talaga itong magdulot ng tunay na banta sa barko hanggang sa punto ng paglubog. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, siguraduhin i-click ang link sa screen para tignan ng isa pa. Gaya ng dati, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.